In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. You me visited in the presence of God. Ayan. Are you blessed sa ating pong pagpupuri? Parang iilan lang. Are you blessed? Alam niyo po, ang sekreto kung paano natin tanggapin ang mensahe ng Diyos at madali nating tanggapin. Alam niyo yung praise and worship, sasakyan yan para dalhin tayo sa presensya ng Diyos. Naniniwala po ba kayo noon? At pangalawa, ang pag-aawitan sa Panginoon, ang praise and worship, isa po siyang kagamitan ng Diyos para ihanda ang puso natin. Kaya po, ini-encourage ko po kayo, tayong lahat, kailangan po natin mag-participate sa praise and worship. Kasi pag hindi mo naramdaman, o hindi ka nag-participate, hindi ka umawit, walang puwang ang Diyos para ikaw ay abutin. Tama po ba? Pag hindi ka nag-participate, napansin mo, na kapag ikaw ay umattend ng Sunday service, pero nararamdaman mo na parang hindi ka nagpa-participate, alam mo, pag umuwi ka, andun pa rin ang kabigatan ng puso mo. Tama? So ngayong umaga, sana po sa susunod, let us continue to learn to worship the Lord. Amen? Alam mo, kahit gaano kaganda ng mensahe ng Diyos, kapag ang puso mo ay hindi naihanda, parang umigib ka lang ng tubig sa gripo na hindi nakasintro ang bibig ng galon sa tumutulong tubig. Tama po ba? So kaya po in-encourage ko kayo, let us push ourselves to participate in praise and worship. Hindi kayo na-encourage yung praise and worship natin, grabe na yung halos lalabas na yung mga litid niya sa liig. Di ba? Alam mo, hindi naman dapat ganun kasi when we say we love God, pagmahal mo ang Diyos, katulad niya ng pagmamahal mo sa kapwa mo o sa minamahal mo, may effort niya na ginagawa. Meron bang nagmamahal na walang effort na ginagawa? Hindi mapapatunayan na mahal mo ang isang tao. Kaya sa umagang ito, tuloy na po tayo. Salamat sa presensya ng Diyos. At ang team po natin ngayon, gusto ko pong kung kaya po ni Brad Kevin na sundan yung mga points lang, ilagay lang. Ang topic po natin ngayon, ang team po natin ngayon, mahalin ang Diyos at magpakaligaya sa Kanya. Sabihin mo nga, mahalin ang Diyos at magpakaligaya sa Kanya. So, ang gusto ko lang pong ulitin yung sabi sa Psalms 37 verse 4, sabi sa English, delight yourselves in the Lord and He will give you the desire of your hearts. So, what is the connection of loving God and delight on Him o in Him? Kasi sabi po sa Matthew chapter 22, ayan, mahalin ang Diyos at magpakaligaya sa Kanya. Sabi po sa Matthew chapter 22 verse 37 to 38, this is the greatest commandment for us. Ito yung dakilang utos ng Diyos para sa atin. Anong sabi doon? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Mahalin mo ang Diyos ng iyong buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Kaya may connection po ito sa topic nung last Sunday. Anong sabi doon nung topic? Sino nakaalala nung topic nung last Sunday? Remember not the former things. Sasabihin po natin ngayong umaga, ang isang dahilan, ang isang rason, bakit hindi natin mamahal ang Diyos at hindi tayo nagpapakaligaya sa Kanya because lagi nating inaalala ang ating past. Tama po ba? Lagi mong inaalala ang mga nakaraan mo. Kaya hindi ka makapokus at ma-enjoy na mahalin ang Panginoon. Tama po ba?
Pag inaalala mo lagi yung mga nakaraan mo, papaano mo mamahalin ang Diyos ng buong puso? And behind the back, you always remembering your past. Amen? Kaya nga pinaka-simple illustration doon, na kapag lagi kang nakatingin sa likod, sa isang nag-aararo, hindi talaga magiging maayos ang ginagawa mo. Tama? Maging sa mga nagdadrive, di ba? Pag lingon ka ng lingon, lalo nang lilingon ka sa likod, ay malamang at sa malamang at sigurado, maaaksidente ka talaga. Tama po ba, Brother Romeo? Tama po ba? Sana, nagpapasalamat ako sa Panginoon at ng ating kapatid ay sama natin lagi. Amen? Yan, nakita ko parang bagong gupit yata si Brother Romeo. Parang kinikilig si G, no? Di ba? Kami din, bagong gupit. Pero bago parang one week na yata ito. Yan. So, yun po ang dahilan. So, ang tanong po sa atin ngayon, sabi doon, mahalin ang Diyos at magpakaligaya sa Kanya. Ano ba yung mga bagay na nagpapaligaya sa'yo? Ano yung mga bagay na nagpapaligaya sa'yo? Alam mo, sa mga babae, pag dinala mo yan sa mall at nag-shopping, yun ang nagpapaligaya sa kanila. Di ba? Shopping, di ba? Sa mga young people naman na nagpapaligaya sa kanila, yung maglalaro sila, video games, di ba? Tama? Yung mga campings, di ba? Mga ganun ang mga nagpapaligaya. Sa mga lalaki naman, ang nagpapaligaya sa kanila, siyempre yung kanilang mga asawa. Isa na yun. At minsan yung mga nagpapaligaya din sa atin, yung ating mga pamilya. Pero pagka minsan, problema din natin sila. Nawawala din. So, ano pa yung nagpapaligaya sa atin? Pagkain, di ba? Masarap na pagkain. Lalo na pag itrinit ka ni Sister Rochelle. Rochelle ba? Rachel. Di ba? Siyempre, maligaya ka. Di ba? Kainan yun eh. Tapos pag nagugutom ka na naman, kakain ka na naman uli. Pero pag sumubra, masama naman. So ano ba ang point ko dito? Ang point ko po dito, yung mga kaligayahan na yan ay temporary lang. Tama? Temporary lang yan. Pero ang totoong kaligayahan, ang tunay na nagpapaligaya sa atin, kapag tayo ay tunay na nagmahal sa Diyos. Ano po ang kahalagahan? Ano po ang kahalagahan ng pagmamahal sa Diyos? Alam niyo po, maipapakita natin ang ating pagmamahal sa Panginoon kapag tayo po ay, ang tinatawag doon, inuuna natin siya. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na nagmamahal ka sa Diyos kung hindi siya ang priority mo. Tama, sino rito ang nakaranas na? Siyempre, nakaranas ako dahil may asawa ko, yung sabi mo, mahal kita. Siyempre, pag mahal mo ang isang tao, inuuna mo siya. Diba? Inuuna mo siya. Hindi mo masasabi na mahal mo ang isang tao kapag siya ay second hand lang. Diba? Siyempre, yung mga first priority mo ang pagmahal mo. Ganon din sa Panginoon, kaya nga sabi niya doon, sabi ng Matthew chapter 6 verse 33, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yung uunahin mo siya, yung kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, sapagkat mahal mo ang Diyos. Siya ang nauuna sa lahat. Kaya nga sabi doon, love the Lord your God with all your heart. Hindi niya sinabi, mahalin mo siya ng kalahati. Mahalin mo siya ng half-hearted. Hindi rin yan sinabi na mahalin mo siya na may nanlalamig, yung maligamgam, yung lukewarm. Hindi ganun. Tama po ba? Anong sabi doon? With all your heart. Ibig sabihin,
mahalin mo ang Diyos ng buong pagkatao mo. Kaya nga yung asawa mo, mahal mo yan ng buong pagkatao mo. Wala kang itinatago sa asawa mo. Kung sa ngayon may itinatago ka pa, hindi mo talaga siya mahal. Tama? Tama ba, Brother Dennis? Kahit yung mga dumi sa katawan ng asawa mo, alam mo yan. Kilala mo yan. Wala kang naitatago eh. Kahit nga hindi maganda, sinasabi mo yan sa asawa mo sapagkat mahal mo ang asawa mo. You will not hide everything because you love them so much. Tama? Kinikilig yata sila, oh. Ganun ang pagmamahal sa Panginoon. So may tatlong katotohanan o may tatlong bagay kung papaano natin mamahalin ang Diyos at magpapakaligaya sa Kanya. Una po, unang katotohanan, kung papaano natin mamahalin ang Diyos at magpapakaligaya sa Kanya, una po yung pananampalataya. Bakit pananampalataya? Bakit mahalaga ang pananampalataya sa Diyos? Bakit mahalaga ang pananampalataya? Di ba ang sabi doon sa Roma chapter 10 verse 17? Ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Mahalaga ang pananampalataya sapagkat ito ay nagpapalakas sa atin na magtiwala at sumunod sa Kanya. Subukan mo na hindi dumalo sa mga gawain. Subukan mo na hindi magbasa ng salita ng Diyos. Subukan mo na hindi manalangin. Tiyak na hindi lalakas ang pananampalataya mo. Bakit? Kasi ang pananampalataya ay hindi talaga nagmumula sa atin. Hello? Tama po ba? Ang pananampalataya ay hindi talaga nagmumula sa atin. Ang pananampalataya ay matatagpuan natin, matatanggap natin kung patuloy tayo na makikinig at makikinig sa pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Yun po ang dahilan. We need to grow in our faith upang meron tayong lakas na magtiwala at sumunod sa kanyang mga utos. Kaya napaka-importante ang sabi nga sa 1 Peter chapter 2, kung hindi ako nagkakamali, verse 1, nasain mo ang dalisay na salita ng Diyos, ang gatas na dalisay ng salita ng Diyos, upang lumago ka sa pananampalataya. Tingnan mo, ang salita pala ng Diyos ay gatas. Di ba? Ano ba ang purpose ng gatas? Bakit ka umiinom? Nagpapalakas. So kung wala po ang salita ng Diyos, hindi ka pwedeng lumakas. Pag wala kang lakas, wala kang kakayahang sumunod sa mga utos ng Diyos. At kapag wala kang lakas, meaning mahina ang pananampalataya mo sa Panginoon. Kaya ang sabi niya, kung gaano kahalaga ang pananampalataya, in Hebrews chapter 11 verse 6, ang sabi doon, ano ang sabi doon? For without faith, it is impossible to please God. At sabi doon, ang lahat na lumapit sa Kanya ay kailangang maniwala na may Diyos. Sapagkat sa lahat ng mga lumalapit sa Kanya na may pananampalataya ay Kanyang ginagantimpalaan. Amen? Kaya makita mo na kahit anong hirap ng buhay, sa isang taong patuloy na nananampalataya at naglilingkod sa Panginoon, walang anumang pwedeng mabigat na sirkumstansya na hindi ka pwedeng magpatuloy sa Panginoon. Kaya nga sabi doon sa kanta natin, whatever comes my way. Di ba? Sapagkat nalalaman mo na ang pananampalataya mo ay mapapalakas at magtatagumpay kapag patuloy ka na lumalapit sa Diyos. Sapagkat yun ang tanging paraan na makakatanggap ka ng kalakasan, makakatanggap ka ng panibagong sigla
upang magawa mong sumunod at gawin ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. At dito po, kinalulugdan ng Diyos ang sino mang lumalapit sa Kanya sapagkat naniniwala ang Diyos sa mga naghahangad na may pananampalataya, Kanya itong ginagantimpalaan. Amen? Kaya po doon sa salita ng Diyos, ang sabi roon, kung titingnan po natin, yung sinabi doon sa Awit chapter 37 verse 4, basahin ko po sa Tagalog. Sabi po rito, magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Kanino ka daw magpapakaligaya? Sa Panginoon. Ang kaligayahan, ang tunay na kaligayahan ay masusupungan sa Panginoon. True contentment is in the Lord, not in the worldly things. Amen? Maging yung magandang bahay mo, hindi yan ang magbibigay sa iyo ng contentment o true satisfaction. Maging yung karir mo. Amen? Kahit ngayong magwapong asawa mo, hindi yan ang true contentment mo. Hindi yan ang true joy mo. Lilipas din yan, tatanda din yan. Maniwala ka sa hindi, magbabago ang mukha niyan. Tingnan mo ang katabi mo, yung asawa mo lang, o ang katabi mo. Tingnan mo muna asawa mo. Tingnan mo, di ba, ano siya ngayon? Makinis ang mukha. Darating ang araw, kukulubot din yan. So, ibig sabihin, ang joy mo, hindi talaga sa asawa mo. Ang true contentment mo, hindi talaga sa asawa mo. Maging sa asawa ko. Amen? Kaya nga, sinasabing lagi ng Panginoon sa kanyang mga salita, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Sabi sa ibang translation, the perfecter of our faith. Amen? Kaya huwag kang tumingin. Laging nakatingin dapat ang ating mata, ang ating puso, ang ating attention, our affection, dapat hindi sa mga bagay sa mundo. Dapat laging nakatuon sa Panginoon. Sapagkat our true contentment o our true satisfaction is in the Lord. Amen? Kahit magkaroon ka ng magandang sasakyan, tingnan mo yung mga mayayaman, bakit palit ng palit sila ng magandang sasakyan? Bakit? Kasi wala nga doon ang contentment sa sasakyan. Amen? Yung boss ko may magandang sasakyan. Yung Santa Fe na high-end. At walang contentment. Bumili ng Raptor na high-end. Wala ding contentment. Bumili ng Tourer na magandang ano rin. Walang contentment. Amen? Wala akong contentment maging sa mga damit. Nakita mo ngayon, gustong-gusto mo, nasisiyahan ka, bago. Darating ang araw, kukupas din yan. At mawawala yung joy mo doon. Amen? Maliwanag po ba? Nagkakaliwanagan po ba tayo? Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Maliwanag po nang sabi rito, ang ating kaligayahan, hanapin natin sa Diyos. Amen? Pag sa Diyos natin hinanap ang ating kaligayahan, yung ating desire. Tandaan po natin, when we find our true joy in the presence of God o in the Word of God, makikita mo na yung pagnanasa ng puso mo ay magiging in line doon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga ang sabi doon, He will grant the desire of your heart. Hindi naman ibig sabihin na ang lahat ng nasa mo ibibigay. Hindi yan ibibigay sa iyo ng Diyos maliban na ang kagalakan mo ay nakita ng Diyos na hindi sa mga bagay-bagay sa sanlibutan. Tama po ba? Kaya ang Diyos ay patuloy na tinatama niya ang ating mga desire. Kaya ang sabi doon ng mensahe ng last Sunday, remember not the former things. Hindi magiging maayos ang buhay mo
kapag lagi kang tumitingin sa nakaraan. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, hindi magiging maayos ang buhay mo. At ang pagmamahal mo sa Diyos. At ang pagpapakaligaya mo sa Diyos. Kapag lagi kang nakatingin sa likuran o sa mga nakaraan. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! The ultimate contentment and loving God and finding joy in Him. It is a lifelong journey of growing in intimacy with Him through prayer, worship, and studying His Word. It is a continual process of surrendering our will to His will and trusting in His perfect plan for our lives. Amen? Yun po ang mahalagang bagay na dapat nating malaman. Pangalawa po, paano tayo magmahal sa Diyos at magpapakaligaya sa Kanya? Ang pangalawa po ay ang pagsunod. Diba? Pananampalataya. Pangalawa, pagsunod. Ang pagsunod sa mga utos at kalooban ng Diyos ay mahalaga. Bakit po napakahalaga yung pagsunod? Sapagkat ito po ay nagpapakita na tayo po ay tunay na nagmamahal sa Diyos. Pangalawa po yung pagsunod. Sabi po ng Juan chapter 14 verse 15. Basahin po natin John chapter 14 verse 15. Ayan, John chapter 14 verse 15. Ano po ang sabi doon? Let us open our Bible in the book of John chapter 14 verse 15. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Inaantok na ba? Ay, thank you, Lord. John chapter 14 verse 15. Kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang sabi ng Panginoon, if you love me, you will keep my commandments. Tama? Kung minamahal niyo ako, ang sabi ng Panginoon, susundin niyo ang aking mga utos o tutuparin niyo ang aking mga utos. Hindi pwedeng mahal mo ang Diyos, pero pagdating sa mga prayer meeting, nawawala tayo. Hello? Tapos pagdating naman sa Bible reading, hindi mo rin binubuklat yung liham ng Diyos. Naniniwala po ba kayo? Sabi nga ng ibang preacher, ang salita ng Diyos ay, ito ay liham sa atin. Love letter ito ng Diyos sa atin. Tama? Pag hindi mo ito binabasa, pag nasa bahay ka, hindi mo maipapakita na mahal mo talaga ang Diyos. Alam niyo po ba kung paano na tayo sinusubok ng Panginoon sa pagmamahal natin? Hindi sa panahon na ikaw'y dumalo sa ganitong pagtitipon. Sinusubok tayo ng Diyos kapag ikaw ay nag-iisa. Titingnan ng Diyos kung talagang tinutupad mo yung kanyang mga utos. Sa paanong paraan? Kapag nakita ng Diyos na hindi ka nagko-compromise, hindi ka nagko-kompromiso, sinusunod mo, nag-iisa ka, hindi ka gumagawa ng kasalanan. Amen? Test po ito. Lalo kung nag-iisa ka, nasa kwarto ka, lalo na kung hawak mo ang cellphone, di ba? Sa kaka-scroll mo, may mga biglang sumingit. Tama po ba? Tinitingnan ng Lord kung talagang tutuparin mo ang kanyang mga utos. Alam mo, madali, sabi nga ng iba, madali nang magkasala ngayon. Bakit? May gadget na eh. Sa isang click mo lang, nandyan na. Tama? Pero ang totoo niyan, akala mo walang nakakita. Doon ka susubukin ng Diyos. Tinitingnan ng Diyos ang iyong pagsunod. Hello? Kaya nga, madaling magsabi na Kristiyano ka kapag nandito ka sa karamihan. Amen?
Madaling magsabi na nananalangin ka kapag nasa karamihan ka ng mga Kristiyano. Madaling magsabi na nagbabasa ka ng Bible kapag nandito ka, umatin ka sa mga gawain. But the true testing of your Christian life, your relationship to the Lord, when you are alone. Amen? Amen po ba? Na walang nakakakita, hindi mo kasama si Bishop. Hindi mo kasama si Pastor Kevin. Amen? Pero the true things is, nakikita ni Lord ang lahat ng ating ginagawa. Sa palagay nyo, kahit tumago ka sa ilalim ng imbornal, hindi ka makikita ng Diyos? Amen? Wala hong lingid, walang mga bagay na itatago na hindi nakikita ng Diyos. Amen? Wala ho. Alam niyo po ba, nag-aantay tayo ng pagbabalik ng Panginoon. Pero, ang tanong, papaano mo pinaghahandaan? Papaano natin, including myself, papaano natin pinaghahandaan ang pagbabalik ng Diyos? Amen? Alam niyo, ang paghahanda, hindi lang yung pag-attend tuwing Sunday. Ang paghahanda ay araw-araw. Kasi anytime, pwedeng bumalik sa Lord. Amen? Magiging masaya ka kaya kung yung asawa mo maiwan? Kung yung anak mo maiwan? Amen? Hindi magiging masaya. Kaya nga, gano'n na lang yung panalangin ng mayamang tao na napunta sa impyerno. Wala nang pag-asa, huli na ang lahat. Kaya nga nag-request siya kay Amang Abraham, pwede ba? Pwede bang mabuhay ang patay? Para puntahan ang aking mga kapatid, mga pamilya? Kasi katulad ko din sila, na yung ginagawa nila hindi tama sa harapan ng Diyos. Gusto ko din ipaalam sa kanila yung kalagayan ko rito sa impyerno na naghihirap ako. Pwede bang papuntahin mo si Lazaro? Pero anong sabi ni Amang Abraham? Kung hindi sila naniniwala sa sinulat ng mga propeta, hindi rin sila maniniwala na may patay na muling nabuhay. Amen? Alam mo, ang paghahanda ng muling pagbabalik ng Diyos, dapat ginagawa natin yung pagtupad doon sa mga salita ng Diyos. Alam mo, mahirap. Totoo po, mahirap. Wala namang nagsasabi na hindi madali ang maging Kristiyano. Mahirap po. Bakit mahirap? Kung noon dati parang wala lang, gumawa ka ng kasalanan, pumunta ka ng beer house, wala lang. Maglustay ka ng maraming pera, bumili ka ng mga babae, parang wala lang. Wala lang, parang wala lang. Pero ngayon naging Kristiyano ka, mahirap na ang maging Kristiyano. Bakit? Kung noon, hindi ka dinidisturbo ng demonyo, ngayon didisturbuhin ka. Kaaway mo na ang demonyo. Kaya mahirap talaga maging Kristiyano. Kasi hahabulin ka na niya. Magagalit niya sa sayo. Kaya lahat gagawin niya. Nakita niya na naging maliwanag na ang daan mo. Gagawin niya, sisirain niya. Para madistract lang at hindi ka. Ang gagawin niya, gagawa siya ng mga paraan para madistract ka sa journey mo sa Panginoon para hindi ka makarating sa finish line. Amen? Maging yung kapatid mo, gagamitin ng demonyo. Maging yung kapitbahay mo. Pero tandaan mo, hindi yan ang kalaban mo. Sabi ng Ephesians chapter 6, verse 10, kung hindi ako nagkakamali, for we wrestle not against flesh and blood, but against power, principalities in the air. Espiritu ng kadiliman ng kalaban natin. Amen? Kaya ang kailangan natin, patuloy na isuko ang ating buhay sa Panginoon upang taglayin natin ang kalakasan at kapangyarihang sumunod sa kanyang mga utos. Dahil wala talaga tayong sapat na kakayahan. Amen? Kaya tama yung kanta ng isang kanta. Sabi doon, ang tao'y marupok kay daling lumimot sa Diyos. Marupok talaga ang tao. Wala talagang kakayahan ng tao. Amen? Wala tayong kakayahan. Madali tayong lumimot. Amen? Kaunting bagay lang, nalilimot na natin. Kaunting diferensya lang, dinadamay na natin sa Lord. Kaya yung pananampalataya natin, nadadamay din. We need
to fully surrender our life to the Lord. Yan lamang po ang tanging paraan para ang Diyos makakilo sa atin. Amen? Wag ka nang magmatigas. Wag na tayo magmatigas. Let us bow down to the Lord. Sapagat, sabi nga sa kanyang mga salita, meron siyang magandang plano sa atin. Amen? Sabi di ba, lagi nating memory verse natin, Jeremiah chapter 29, verse 11. My plans, ano sabi doon? The plans of the Lord is not to harm us. Ang kanyang plano ay hindi tayo pasakitan. Amen? Yung mga sakit na yan, hindi yan plano ng Lord. Alam niyo yung mga sakit na yan dahil it is because of our choices, of our lifestyle. Amen? Minsan nga, kahit bawal, pagsabihan mo pa yung tao na, uy, bawal yan. Pag ikaw na sumaway, ikaw pa yung masama. Di ba? Ganon. Ganon talaga. Kung sino yung sumasaway, siya ang mapapahamak. Kaya huwag ka nang pagpagitna. Di ba? Isa, dalawa, ginawa mo ang part mo, huwag bayaan mo na. Ikaw pa mapapahamak. Subukan mo, may nag-aaway dyan, sa kalsada. Magpagitna ka. Sino ang unang mapapahamak? Yung nasa gitna, yung sumasaway, yung umaawat. Amen? Alam mo, wala talaga sa Panginoon ng diferensya. Sa atin talaga mga tao. Kaya nga sabi nila, kung saan daw yung bawal, yun ang masarap. Kaya tama yung sinasabi nilang iba, ng ibang preacher, enjoy now and pay later. Tama po ba, Sister Vivian? Enjoy now. Parang pangungutang yan eh. Pangungutang yan eh. Yung paggawa ng kasalanan, yung mga bagay na mali, pangungutang yan eh. Darating ang araw, sisingilin tayo niyan. Amen? Gusto mo ba? Subukan mo, masisira ang buhay mo. Di ba? Di ba, sister? Parang pangungutang yan. Nag-i-enjoy ka today, and later on, you will receive the consequences. Kaya anong pipiliin mo? Kailangan mong mahalin si Lord. Saan ka magpapakaligaya? Kailangan magpakaligaya ka sa piling ni Lord. Amen? Huwag sa mga bagay. Kung merong pinagpala ka, i-enjoy mo, pero hindi sa puntong dumating ang punto na yung puso mo nandoon na. Amen? Alam mo, the truth is thing, sa circumstansya, lalo na kung may sasakyan ka, tapos nagasgasan, ang testing noon, pag nasaktan ka, tapos pinagalitan mo yung nakasira noon, yun ang testing na ang puso mo nandoon sa sasakyan. Kaya naalala ko, nung unang, natututo pa lang ako mag-drive, ito talagang kwento na totoo. Nung nag-aaral pa lang ako mag-drive, kasi talagang tiniwalaan din ako ng boss ko. Natuto ako sa Vios, yung Matic, na ako ang naghahatid sundo sa mga bata niya. Isang beses, nung pauwi na, at ginarahe ko na ang sasakyan, kasi paatras, maiksi lang kasi ang gate nila, halos kasya lang talaga ang isang sasakyan. Nung paatras na, nung inaatras ko na, nagtataka ako na may nakapasok na siya yung kalahati ng sasakyan ng Vios. May sumisigaw. Parang may narinig ko na may sumisigaw na parang may tatama, sasabit. Yung pala, yung sa bandang right side, yung side mirror niya, nakatiklop kaya hindi ko nakikita. Natatama pala yung gilid niya, yung pintuan doon sa gate, yung salak na nilalagyan ng kandado. Tatama pala doon. Ay, hindi ko na pinansin. Nung maya-maya na talagang malakas ng sigaw at na binuksan ko ng konti yung bintana, nakita ko na talagang tumama yung inilalagay ng kandado doon sa door ng Vios. Talagang lubog talaga siya, malalim. Talagang kinabahan ako kinabahan to the max na kaba. Hindi to the Jollibee, to the max. Grabe talaga ang kaba ko, naku. Grabe talaga ang kagaba ko. Sabi ko, wala akong pambayad nito. Kung i-charge sa sahod ko, hindi rin magkakasya. Tapos nung pasigaw na, nung imbes na ihinto ko, nung ginanong ko, mas lalong bumaon. Nung kinabi ko ang manubela.
Yun, sa madaling salita, nasira yun. Tapos, humingi talaga ako ng sorry. Kinabahan talaga ako. Tapos nandyan na yung bus ko. Sabi niya, halika mo na rito, Pastor. Huwag kang kabahan. Huwag kang matakot. Sabi niya, alam mo ba na mas mahal kita? Mas mahal kita kaysa sa sasakyan na yan. Kaya huwag kang kabahan. Ganyan lang talaga yan. Ang mga nagiging mahusay na driver ay lahat sila ay dumating din sa ganyan. Huwag kang kabahan. Mas mahal kita kaysa sa sasakyan. Kaya alam mo, nagpasalamat talaga ako sa Panginoon kasi grabe talaga ang kaba ko. Kaya doon ko napatunayan, ang isang bagay, kapag nasasaktan ka, ibig sabihin, naroon ang puso mo. Amen? Ang mga bagay na yan, lilipas yan. Pero ang relasyon, yan ay madadala mo. Yung magandang relasyon, madadala mo yan hanggang langit. Tama po ba? Kasi lahat ng mabubuting bagay na ginagawa natin dito, makinig po tayo. Ang lahat ng bagay na ginagawa po natin dito sa ibabaw ng lupa, it will echo into eternity. Tama po ba? It will echo into eternity. Amen? Makikita po natin yan. Maging mali yan, whether good or bad, it will echo into eternity din yan eh. Dalawang bagay lang kasi ang eternity. Amen? Yung EH na tinatawag, eternal heaven and eternal hell. Tama? Kaya whether good or bad, lahat ng bagay na yan, it will echo into eternity. So pangatlong bagay na dapat po nating tingnan kung paano tayo magmahal sa Diyos at magpapakaligaya sa Kanya, ang pangatlo po ay ang pananabik sa Kanyang presensya. Pananabik sa Kanyang presensya. Bakit mahalaga ang pananabik sa Kanyang presensya? Di ba may kanta tayo, sabi, in your presence, there is fullness of joy. Tama? In the presence of the Lord, there is fullness of joy. At hindi lang yun, sa presensya ng Diyos, ito'y karanasan ng marami. Nararanasan nila minsan yung kagalingan. Amen? Kagalingan. Kasi direktamente na nai-encounter nila ang Diyos mismo doon sa presensya ng Panginoon. In the presence of the Lord, there is joy forevermore. Basahin po natin ang Awit chapter 27 verse 4. Yan po, malapit na po tayong magtapos. Awit chapter 27 o Psalms 27 verse 4. Ano po ang sabi diyan? Nariyan pa po ba tayo? Are you rejoicing or murmuring? O iniisip nyo baka magutom yung aso namin, o baka manganak na yung si Deborah. Ano na kasi, parang hindi na mapakali yung aso namin, si Deborah. Pero hindi naman siya kontrabida. Kasi sabi ng kaibigan ko, parang kontrabida naman yung Deborah nyo. Yung pangalan daw, parang kontrabida. So wag po tayo, let us focus here in God's Word, sapagat meron pong pagpapala sa salita ng Diyos. Ano pong sabi sa Awit, chapter 27, verse 4? Isang bagay ang inihingi ko sa Panginoon na aking hahanapin, na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon lahat ng mga kaarawan ng aking buhay upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at mag-usisa sa kanyang templo. Sabi po sa English, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Napakaganda po ang sinabi ng mga awit ng salmista. Yung kanyang desire, yung kanyang pagnanasa ay walang iba, kundi yung manatili sa presensya ng Diyos, sa templo ng Diyos, sapagkat nalalaman niya na kapag siya'y nagdwell, nagnasa
Sa, sa presensya o sa templo ng Diyos, nalalaman niya na siya ay mapapalakas ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Alam niyo po, pag sinabi nating dwelling in the presence of God, ibig sabihin, you are acquiring the things that is needed in your spiritual life, in your spirit, para mapalakas ang iyong espiritu, ang ating espiritu, para tayo ay magkaroon ng panibagong sigla. Amen? Ganon po kaimportante ang presensya ng Panginoon. Kailangan tayong manabik, maliban na tayo ay manabik, yung desire. Alam mo yung salitang desire? Yung nagdi-desire ka? Parang yung katulad ito ng usa. Sino rito ang nakakakita na ng usa? Usa. Hindi yung isa sa Cebuano, kasi usa din yun. Natumawa si ba? Usa. Yung usa na sa English ay deer ba? Ha? Oh, basta yun na yun, baka magkamali ako ng bigkas. Baka may mga English major dito. Di ba? Ha? Ogsa? Ganun ba? Mali, iba naman sa amin yun. Alam niyo yung usa, dahil ang usa, di ba, very energetic siya? Energetic ang usa, yung kala mo kung parang kiti-kiti. Di ba? Energetic siya. Kapag wala ang tubig, pag hindi siya nakakita ng tubig, maaari siyang ma-dehydrate. Dahil energetic ang usa. So, ganun ka-importante ang tubig sa usa. Amen? Kaya lagi siyang nauuhaw sa tubig. Amen? Pag iniwalay mo ang tubig sa usa, madi-dehydrate siya. Ganon din po tayo. If we are not desiring to come, to dwell in the presence of God, maaari rin tayong ma-dehydrate. Magkakaroon ng tinatawag na dryness in our spirit. Hello? Subukan mong hindi lumapit sa Diyos ng isang linggo. O kahit isang araw nga lang eh. Pag merong longing, thirsting in your spirit and in your soul, madi-dehydrate ka talaga. Amen? Ganun din yan, yung tiyan mo, yung stomach mo. Di ba, yung hindi sanay sa fasting, hindi lang mag-fast lang ng 1 meal, ano ang mangyayari? Anong mararamdaman mo? Manghihina ka, magugutom ka. Ganon din ang ating espiritu, ganon din ang ating kaluluwa. Kaya pag weak ang ating spirit, ang ating kaluluwa manghihina. Amen? Kaya ang tendency niya, yung dryness, kaya may tendency na makagawa ka ng kasalanan. Amen? Ganoon, kahalaga, kaimportante po na kailangang manabik, desire. Kapag nakita ng Diyos na may nagdi-desire ka, nagugutom ka, pakakainin ka ng Lord. Di ba sabi sa kanta, ang gutom ay pakainin, ang uhaw ay painumin. Di ba sabi doon sa Christmas songs yata yun? Di ba? Maliban na nagugutom ka, kung busog ka, paano ka naman pakakainin? Paano ka naman i-feed kung busog ka? Unless otherwise, na ikaw ay hunger and thirsty sa presensya ng Diyos, doon mo lamang mararanasan ang pagkilos ng Diyos. Logic po, logic. Ang Diyos ay magkakatagpo siya doon lamang sa mga nangangailangan. Hello? Pag wala kang pangangailangan, pag hindi ka nagdi-desire na kailangan mo ang Diyos, bagamat siya'y makapangyarihan, bagamat siya'y sovereign, tinitiyak ko po sa inyo mga kapatid, according to the Word of God, hindi mo talaga mararanasan ang pagbabago ng Diyos. Kaya nga laging sinasabi ng mga preacher dito, kailangan maging seryoso ka sa tuwing lalapit ka sa Panginoon. Amen? Kasi pag seryoso ka, seryosohin ka ni Lord. Just do your best. Amen? And God will do the rest. Lalo na, balik tayo sa praise and worship. If you are not doing your best to the Lord,
Amen? Para yung, ano yan eh, para kang ah, pumunta doon sa sahan na merong hurado, di ba? Paano mo mai-impress ang mga hurado kung ang pagkanta mo ay wala sa loob, wala sa tono? Amen? Wala sa tempo. Di ba? Pero ang kagandahan, kahit ang boses mo wala sa tono, wala sa tempo, yung sayaw mo, pero ang heart mo ay nasa tono, the Lord will impress of your singing and praising God. Amen? Amen po ba? Kasi wala naman yan sa pagandahan. Wala naman yan sa patsimpuhan. Kung talagang ganun talaga ang boses mo, hindi na kayang ituwid. Amen? May kilala kami ni Bishop, hindi na kayang ituwid. Amen? At tinatawag pa siyang concert queen. Di ba? Di ba? Wala naman kaming minention na name. Oh. Pero kung pipilitin nyo kami ni Bishop, hindi ba? Di ba? Wala yan. Pero kung ang puso mo ay talagang galing sa puso mo yung ginagawa mo sa Panginoon, sagad sa buto, na ginagawa mo yun, sa palagay ko, at hindi lang palagay, according to the Word of God, God will impress. God will touch. Amen? May hipo mo ang Diyos. At kapag nahipo mo ang Diyos, kapag napa-smile mo ang Diyos, sigurado, hindi ka na mag-aatubiling, hindi tutugunin ng Diyos ang mga panalangin mo. Yung mga request mo sa Panginoon, di ba? Yung mga pagtangis mo sa Panginoon, na galing sa puso mo, nakaano yan? Nakalagay yan, may sisidla ng Diyos. Yung mga pagtangis mo, yung mga pagluhod mo, may recorder sa langit. May malaking camera sa langit. Amen? May video doon, malaking video. Sabi nung tinuturuan namin, mga bata doon, ay, pastor, merong ano doon? Merong cellphone doon? Oo, may cellphone doon. Mas high-tech ang cellphone doon sa langit. Mas maganda ang camera. Mas maganda ang video doon. Kahit tumago ka, hindi ka nakikita ng, kahit may harang doon, yung camera doon, nakikita ka pa rin. Ganon ka-high-tech ang camera sa langit. At yung video na yun, kahit may mga alingaw-ngaw, pagdating sa record, malinis pa rin, naririnig ng malinaw. Ganon ka-high-tech ang gadget sa langit. Tama po ba? Will you believe me? Or will you believe the Word of God? Amen? Do you believe the Word of God? Amen. Paniwalaan natin kasi ang salita ng Diyos, siya ang author ng lahat. Yung mga bagay na yan, yung mga karunungan na yan, He is the source of the wisdom. He is the source of all the knowledge and wisdom of this world. Amen? Kaya walang pwedeng maging high-tech pa sa mga technology ng kalangitan. Amen? Amen po ba? Kaya nga sabi doon sa salita ng Diyos, yung mga nakikita nating mga bago dito sa lupa, sa ibabaw ng mundo, paulit-ulit lang yan. Meron na yan nung una. Amen? Yung mga skilled workers, meron na yan nung una. May mga matitindig, mga skilled na mga tao na ninalalang ang Diyos sapagkat sila ang pinagmumulan ng lahat ng mga knowledge and skills. Amen po ba? Kaya saan ka pa? Amen? Saan ka pa? Saan ka pa pupunta? Pumunta ka na kay Lord. Pumunta ka na kay Jesus. Amen? Amen? Huwag kang pupunta sa kapitbahay mo pag dadamutan ka niyan. Amen? Ang Diyos kapag humingi, hindi yan magsasabing hindi. Hindi yan magdadabog. At hindi yan magtatantrum. Amen? Kapag nakita ng Diyos na tama ang puso mo sa Kanya, na minamahal mo siya, at patuloy na dinadamdam mo, nararamdaman mo, ninanamnam mo yung pagpapakaligaya mo sa Panginoon. Amen? Amen? Parang narinig ko doon sa asawa ng isang, narinig ko din, na sabi niya, Mami, paligayahin mo lang ako. Ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Di ba? Kasi may pera siya. Mayaman siya. Ganon rin sa Diyos. Pag napaligayan natin ang Diyos, di ba? Di ba, sister, pag napaligayan natin ang Diyos,
Pag nakita niya, hindi niya i-withhold yung mga bagay na mabubuti. The Lord will not withhold the good things na hinihingi mo sa Panginoon. Hindi niya ito hahadlangan. Hindi niya ito pipigilan kapag nakita ng Lord na pinapaligaya mo siya at nagiging maligaya ka sa Kanya at minamahal mo ng buo ang Diyos sa buhay mo. Amen? May mahirap ba na hindi kayang gawin ng ating Diyos? Mayroon bang mahirap sa Diyos? Sa palagay ko, wala. Walang mahirap. Tayo lang ang nagpapahirap. Amen? Because when we do not express our faith to the Lord, tinatalian natin ang kamay ng Diyos para kumilos sa atin. Sapagat ang sabi ng Diyos, sa lahat na lumalapit sa Kanya na may pananampalataya, ang sabi doon, ginagantimpalaan niya. Meaning, sinasagot niya. Ibinibigay niya, Brother Ronald. Kapag nakita ng Diyos na talagang ipinapakita mo yung tunay na pananampalataya mo, hindi mo pwedeng mahalin ang Diyos ng buo na wala kang pananampalataya sa Panginoon. Hindi ka pwedeng nagpapakaligaya sa Diyos na hindi mo talaga tunay na nai-express ang pananampalataya mo sa Panginoon. Hindi pwedeng paghiwalayin ang pagmamahal sa Diyos at ang pagpapakaligaya sa Diyos sa pananampalataya mo sa Diyos. Amen? Amen po ba? Yun ang gusto ng Panginoon na ating maranasan sa umagang ito. 3 bagay ang sabi doon. 3 bagay na dapat maipakita natin ang pagmamahal natin sa Diyos at pagpapaligaya sa Kanya. Una, pananampalataya. Pangalawa, pagsunod. Pangatlo, pagnanasa o pag-desire na patuloy na lumapit sa Kanyang presensya. Amen po ba? May natutunan po ba tayo? Ito po challenge sa atin. Challenge po sa atin. Gusto po ba nating maranasan ang tunay na kapangyarihan upang mabago tayo ng Diyos? Gusto po ba natin? Now, this is the time na ibigay natin sa Panginoon. Hilingin natin sa Kanya yung mga saganang biyaya at habag na maranasan natin. Amen? Salamat po sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Let us remain in the presence of God. Let us remain in the attitude of worship. Tinatawagan ko po ang ating mahal na bishop. Salamat. Alam ko may kapahayagan ng Diyos sa ating bishop. Amen. Hallelujah. Continue to worship the Lord. Continue to pray. Hallelujah. In the attitude of worship. My God.